Sumama ako sa asawa kong si Sofia Reyes sa pagsisimula ng negosyo. Pero sa celebration ng IPO ng kumpanya, naglaro siya ng baraha sa harap ng lahat kasama ang intern, sadyang natalo siya sa kanya ng 99 na beses. 11 talo ako. Siyam. Panalo ako. Ma'am Sofia, 99 na beses ka nang natalo kay Jericho. Halata naman po na sadyang nagpapatalo kayo. Si Jericho, ang dahilan kung bakit nag-IPO ang kumpanya natin, ito ang tawag sa pagbibigay ng gantimpala. Kapag natalo, dapat tanggapin. Sofia, ang pag-inom mo ng yosi sa harap ng lahat kasama ang intern, hindi ka ba natatakot na magalit si Marlon? Siya ang asawa mong sumama sa'yo sa hirap at ginhawa ang tunay mong asawa. Magalit? Ako ang nagtatag ng kumpanya at saka nagbibiro lang naman. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Jericho ay ang kanang kamay ko? Dahil ito ay selebrasyon ng gantimpala bilang isa sa mga nagtatag ng kumpanya, paano ako hindi makikisali? Bakit ka nandito? Hindi ba't nagpapahinga ka sa kwarto? Kung hindi ako pumunta, paano ko makikita ang pag-inom nyo ng yosi? Sino ang nagpasok sa'yo? Isang intern. Walang disiplina. Si Jericho ay pinasok ko ng personal. Ngayong buwan para sa IPO, ilang gabi siyang nagpuyat? Bilang CEO, dapat kong alagaan ang mga empleyado. Ano naman ang masama sa pag-inom ng isang baso? Kailangan mo bang maging ganito kakuripot? Ginoong Marlon, huwag po ninyong sisihin si Ma'am Sofia. Ako po ang may kasalanan, nalimot ko lang ang hangganan dahil sa tuwa. Kung kayo po ay nagalit, iinom ako ng isang baso bilang patawad. Baliw ka na ba? Hindi ka marunong uminom pero dami mong ininom. Ate Sofia, hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Trainee lang ako. Ayokong dahil sa akin ay maapektuhan ka ang relasyon mo kay Marlon. Tama na Marlon, ang alam mo lang ay magselos. Ano pa bang magagawa mo? Asawa kita, vice president ka ng kumpanya. Ano naman ang masama kung aalagaan mo ang bagong empleyado? Talagang binigo mo ako. Sige. Hindi mo ba lagi sinasabi na wala akong pakialam sa kumpanya? Eh di ngayong gabi sa celebration maglalaro rin ako. Sofia, mukhang nakalimutan mo na kung saan ka nagsimula. Noong una, ang mga deal ng kumpanya ay lahat ako ang nakipag-negotiate sa lamesa. Dahil determinado kang protektahan siya. Ngayon, ako ang retiradong hari ng sugal sa high seas. Lalaruan ko kayo. Sige. Sofia, si Marlon, bihira siyang sumali, pakiusap, bigyan mo siya ng konsiderasyon. Bigyan siya ng konsiderasyon? Siya mismo ang gustong magpahiya. Ang bida ngayong gabi ay si Jericho. Okay lang. Hindi ko kailangan ng pabor niya. Oh, mamaya niyo malalaman kung gaano kasamang desisyon ang makipagsugal sa akin. Sige, maglaro tayo ng 10 and a half. Ang matatalo ay iinom ng isang baso at magbibigay ng isang bagay na pusta sa kalaban. Kung may makakuha ng 10 and a half na panalo sa lahat ng pusta ay mapupunta sa kanya. Ano sa tingin nyo? Diyos ko, ang laki ng taya. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw at si Ma'am Reyes ay mga eksperto sa baraha? Sino bang matatapang na makipaglaro sa inyo? Hindi kaya. Kung hindi kaya, pwede pa umatras. Huwag magpaka-awkward kapag natalo. Umastras, ang IPO ng kompanya para swertehin, tataya ako. Itong Cartier bracelet. Sige. E di itataya ko ang Hermes belt na in-order ni Ate Sofia para sa akin. Happy second anniversary, mahal ko. Wow. Isuot ko sa iyo. Malamang mahal ito, di ba? Kasi simula pa lang ng kumpanya. Ayokong mahirapan ka. Hindi naman mahal. Ito ay mula sa unang kita ng kumpanya. Kapag nag-IPO na ang kumpanya, bibili ako ng mas maganda para sa iyo. Basta galing sa'yo, gusto ko. Kahit ano mangyari, hindi ko ito tatanggalin. Oo. Hindi ba ito ang binili ko para sa iyo na anniversary gift?
Regalo lang sa anniversary. Kung maglalaro, dapat enjoy. Sige, kung gusto nyo mag-enjoy, lalaro din ako ng malaki. Itong relo. Kaya ko. Marlon, hindi ba ito si Sofia, regalo sa iyong kaarawan? Oo, dati pinahahalagahan ito ni Ginong Reyes. Ngayon gagamitin na lang bilang taya sa selebrasyon. Marlon, hindi ka makatuwiran? Sige. Gusto mong mapahiya, di ba? Ngayong gabi, talunin kita ng todo. Ate Sofia, huwag kang magalit. Dahil si Marlon ay interesado, laro na lang tayo sa kanya. Para sa selebrasyon ng kumpanya, magdagdag ng saya. Sige na, ang laro ay dapat masaya at maingay. Marlon, ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Bawat isa ay may isang whole card. Pagkatapos, bubunot mula sa pile. Ang JQK ay kalahating puntos. Ang A ay isang puntos. Ang 2 hanggang 10 ay ayon sa mismong numero. Kapag ang kabuuan ay 10 kalahati, panalo sa lahat. Kung parehong 10 kalahati, tingnan kung sino ang mas maraming baraha. 5 baraha na sumasamput kalahati ay tinatawag na laro ng 10 kalahating hari, pinakamalaki. Kung lampas sa 10 kalahati, bust iyon, diretso alis. Si Ginoong Reyes ay kilalang pamilyado. Ang mga bagay na ito sa laro, hindi ba niya alam? Nagseselos kaya, sino ba naman ang tatanggap na ang asawa ay umiinom ng cross-arm wine sa ibang lalaki? At saka, si Ma'am Reyes ay hindi siya pinapansin. Talagang clown. Ay, huwag ninyong sabihin yan. Si Marlon ay hindi naman naglalaro, hindi bihasa, normal lang. Marlon, paano kung itong round ay sa akin? Hayaan ang dealer na bigyan ka ng isa pa. Hindi kailangan ng iyong pagpapanggap. Marlon, ano ba ang pasaring mo? Si Jericho ay tumutulong sa iyo. Pakitingnan ang inyong whole cards. Ang mga gustong magdagdag ay maaaring bumunot mula sa file. Tapos na ako. Lahat handa na? Oo. Handa na. Buksan na ang mga baraha. I-deal na. Siyam, kalahati, siyam, imedya. Siyam, isa, 10. 8.30. 7.30. 8. Dalawang face card, isa lang ang kabuuan. Marlon, ang galing ng kamay mo, pinakamaliit. Hindi mo ba narinig ang rules ng laro? Akala mo ba malaki ang face card? Marlon, talagang hindi bagay sa mesa ng baraha. Gusto ko talaga itong relos. Sayang, natalo kay Ate Sofia ng kalahati. Kung ganoon, ang baraha ni Sofia ang pinakamalaki. Panalo si Sofia. Lahat ng pusta, teka. Gusto kong magdagdag. Sofia, ang baraha mo ngayon ang pinakamalaki na. Kung magdadagdag ka pa ng isang baraha at lumampas ka sa 10 kalahati, matatanggal ka, si Jericho na ang mananalo. Dagdag. 11, busted ako. Alin ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Ang bait mo sa akin, Ate Sofia. Sofia Reyes, hindi ka na nagpapanggap ano? Marlon, rule sa baraha, talo dapat tanggapin. Puno ang baso mo, kailangan mong inumin. Marlon, inom na. Kung hindi kaya, bakit sumali? Inom na. Mahal, mahina na ang tiyan mo. Ngayon, para sa investment, isusugal mo na ba ang buhay mo? Sobrang naawa ako sa'yo. Wala akong magawa. Kung hindi ako iinom ng todo, hindi ko makukuha ang mga kontrata. Pangako, pag naging pampubliko na ang kumpanya, hindi na kita papainumin kahit isang patak. Sige. Pag naging pampubliko na ang kumpanya, ikaw ang magiging presidente. Ako naman, dito lang sa bahay, magiging mabait kong asawa, okay lang. Sige, sige, sige. Ang galing ng hindi na ako paiinumin kahit isang patak. Anong bulong-bulong yan? Bakit nakatulala ka? Inom na nga. Sige Marlon, tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Sige, tuloy. Isang 10, isang kalahati. Buwisit 10 kalahati. Sofia, talagang ikaw na nga. Talaga namang Ma'am Reyes, ikalawang laro pa lang, nakuha na ang 10 kalahati. Ayon sa patakaran, ang 10 kalahati ay maaaring pumili ng premyo.
Eh si Jericho na lang ang pumili. Kung ano gusto mo, ibibigay ko. Ang bait mo sa akin, Ate Sofia. Gusto ko yung nasa leeg niya. Ikaw, intern ka lang. Bakit mo gusto ang akin? Bagay ng vice president ang kumpanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ikaw, isang intern ka lang. Bakit mo kukunin ang akin? Bagay ng vice presidente ng kumpanya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Dahil ako ang presidente ng kumpanya. Dahil nanalo ako sa pustahan. Ibigay mo na. Ito ay mula sa aking ina na iniwan sa akin bago siya mamatay. Alam mo naman yan, di ba? O sadyang pinapanigan mo si Jericho hanggang sa puntong ito? Ay Kuya Marlon, pasensya na. Hindi ko alam na ito ay alaala ng iyong ina. Ate Sofia, tigilan na natin. Ayokong dahil sa akin masira ang pagkakasundo ninyo. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Nandidiri ako. Ano naman kung alaala? Sa pustahan dapat sumunod. Marlon, wag mo akong pilitin na ikaw ay mapahiya sa harap ng maraming tao. Ilabas mo. Sofia, para kay Jericho, ginawa mo talaga? Hindi mo na pinansin ang ating samahan? Kung ganoon, hindi na rin kita pakikitunguhan ng mabuti. Kuya Marlon, hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay ko. Nahulog ng aksidente. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Tangina, sinadya mo. Marlon, tama na. Sobra ka na ba? Sinabi na ni Jericho na aksidente lang. Kwintas lang naman. Bibilan na lang kita ng bago. Basag swerte, basag swerte. Tara, tara. Ituloy natin. Huwag nating sirain ang saya. Walo. Siyam. 11, out. Sofia, ikaw na ang susunod. Pag out, isang basong matapang na alak. Ate Sofia, ako na ang uminom para sa'yo. Oy Jericho, hindi ko inaasahan. Marunong ka palang maging maginoo sa babae. Eksena ng bayani at dilag. Kuya Marlon, out sa 12. Kuya Marlon, 15. Out na naman? Sige, inom pa. Kuya Marlon, bakit laging ikaw ang pinakamababa? Tara, tara. Sige, sige, wag tumigil. Ang boring naman ng laging sugal na ito. Kung gusto ninyo, subukan naman nating maglaro ng mas exciting dahil ngayon ay ang selebrasyon ng pagiging public ng kumpanya. Kaya tayo maglaro ng shares ng kumpanya. Ano sa tingin ninyo? Sige, tataya ako. Sofia, ang hirap nating ipalista ang kumpanyang ito at ilalabas mo ang shares para sugalan. Baliw ka na ba? Aldo, anong inaalala mo? Dahil ito ay selebrasyon, syempre dapat magsaya tayo ng todo. At saka, naipalista ang kumpanya dahil sa desisyon ko lang. Pag-aari ko yan, ako ang masusunod. Sofia, ang yabang mo naman. Nakalimutan mo na ba na noong una ay sa akin galing ang investments at networking? Ang posisyon bilang CEO ay matagal mo nang hawak. Tama na Marlon, ang laki ng talo mo ngayong gabi. Sapat na iyan. Oo nga Marlon, mesang sugalan ay talagang hindi bagay sa iyo. Mas mabuting umuwi ka na lang at maging asawang lalaki ka na lang na nasa bahay. Tataya ako. Pero isang trainee na hindi man lang nakapasa sa probation period, na hindi man lang nakatapos ng probasyon, na may sweldo na 3,000, Ano ang gagamitin mo para makipagsapalaran sa akin? ang shares ng kumpanya. Ate Sofia, ako.
Marlon, wag kang magmayabang dahil VP ka ng kumpanya. Nagawin ang gusto mo dito. Alam mong siya ang aking kanang kamay. Pero ginagamit mo pa rin ang iyong posisyon para apihin siya, para ipahiya siya. Talagang bigo ako sa iyo. Sophia, sino ba talaga ang nagpapahiya kanino? Bulag ka ba? Tumahimik ka, shares lang naman yan. Ipapahiram ko sa kanya. Ate Sofia, Sophia, para lang suportahan siya, ibibigay mo pa ang ating common property. Sige. Kung gusto mong magpakamatay, huwag mong sisihin ako kapag winasak kita. Kung gusto nating magsugal, dapat tayong magsugal ng maayos. Buti na lang may selebrasyon tayo ngayon. Narito ang finance at abogado ng kumpanya. Tawagan sila para bumaba. Para gumawa ng kontrata dito mismo. Marlon, gusto mo talagang umabot sa punto na magkagalit tayo? Binigyan kita ng konsiderasyon pero ayaw mo. Hindi ba kayo ang may gusto ng masaya? Paano? Ang ating magaling na CEO na si Sophia, ngayong oras na hindi na kayang maglaro. Sige, ikaw ang may gusto nito. Ipaakyat ang finance at si Attorney Fermin. Ma'am Reyes, Sir Marlon, nahanda na ang kasunduan sa sugal. Pumirma kayo. Kapag naging epektibo na, ang matatalo ay dapat maglipat ng walang kondisyon ng 10% shares. Marlon, dahil matigas ang ulo mo at sumuway sa akin sa harap ng lahat, sakto sa pagkakataong ito bawiin ang shares para tuluyan ka ng mawalan ng boses sa kumpanya. Umuwi ka na lang at maging asawang lalaki ka na nga na nasa bahay. Kasunduan sa paglipat ng bahagi epektibo kaagad unang round, ang taya ay 10% ng kumpanya orihinal na shares. Handa na ako. 10. Siyam at kalahati. Talo ako. Muntik na. Ate Sofia, panalo ako, nakuha ko na ang shares. Binabati kita, Jericho. Kapag nakuha mo na ang 10% orihinal na bahagi, ngayon, ikaw ay orihinal na shareholder na ng kumpanya. Oo nga, mula sa intern, naging shareholder ka agad. Tayo, hindi ba dapat tawagin na natin siyang Jericho po? Marlon, ito ang resulta ng pagiging matigas ng ulo mo na hindi mo sinunod ang payo ko. Ang 10% bahagi na ito, ituring mo na lang itong aral para sa'yo para malaman mo ang iyong lugar. Kuya Marlon, siguradong mahirap ang matalo, di ba? Ngunit may mga bagay na hindi naman para sa'yo. Dapat matagal ka nang umalis sa pwesto. Isa pa. Kung gusto mong sirain ang isang tao, paunahin mo siyang mabaliw. Sofia, payuhan mo si Marlon kung magpapatuloy siya sa pagtaya talagang may mangyayaring masama. Malapit na siyang magmakaawa sa akin, tamang-tama na sa pagkakataong ito para maintindihan niya. Kung wala ko, si Sofia wala siyang kwenta. Kuya Marlon, lakas loob mo pa bang tumaya? Kung magpapatuloy ka sa pagtaya, mawawalan ka na ng connection sa kumpanya. Laro. Itong round. Hindi lang ako tumaya, kundi mag-all in ako, itataya ko lahat ng aking ari-arian. Kayo, kaya ba ninyong sumabay? Pinupusta ko ang lahat ng ari-arian ko. Sino bang may tapang sumabay? Marlon, baliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko, hindi ba yan ang sinabi mo, laro tayo ng todo ngayon? Natatakot ka na ba? Takot kang mawala ang posisyong presidente ng kumpanya na pinaghirapan mong makuha? Pinagbabantaan mo ako gamit ang posisyon ng presidente. Marlon, akala mo ito ay isang all-in? Sa paningin ko, para kang nagmamakaawa. Oo nga, tama si Ate Sofia. Ang mga ari-arian sa iyong pangalan ay bigay sa iyo ni Ate Sofia na parang limos. Gamit ang pera ng amo, tumaya laban sa kanya. Wala ka talagang hiya. Sige. Dahil gusto mong maglaro, sasama ako sa'yo hanggang dulo. Kapag natalo ka ng napakasama, huwag kang babalik na nakaluhod na nagmamakaawa. Dahil sobrang iniingatan mo ang iyong pride, sasamantalahin ko ang malas mong kamay. Panalunin lahat ang mga bahagi mo. Para sa kumpanya, mawala ang iyong boses. At maging masunurin mong asawang nasa bahay. Attorney Fermin, agad na gumawa ng pinal na kasunduan sa pag-aayos. Lahat ng kanyang orihinal na bahagi sa ilalim ng kanyang pangalan, mga pondo, mga ari-arian,
Kasama ang bawat sentimo bago at pagkatapos ng kasal, lahat ay i-zero. Sa larong ito, panalo ang lahat. Ang natalo ay aalisan ng lahat ng ari-arian ng walang kondisyon at pananagutan ng lahat ng kaugnay na utang. Agad na umalis na walang anuman. Samput kalahating hari, panalo lahat. Panalong card ng 10 kalahati. Tiyak na panalo si Sofia. Maliban kung makukuha ni Kuya Marlon ang 5 baraha na bumubuo ng 10 kalahating hari. Pero imposible ito. 10 kalahating hari, iyan ay maalamat na kasanayan na tanging Diyos ng sugal. Sa karagatan lamang ang mayroon. Siya na araw-araw nasa kusina, lalaking nasa bahay. Baka hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang mga baraha. Marlon, hindi pa huli para humingi ka ng tawad ngayon. Kung magmamakaawa ka ngayon, baka payagan pa kitang bumalik upang maging asawang nasa bahay mo. Hindi na kailangan. Simula ngayon, wala nang kinalaman ng isa't isa. Tungkol naman sa kumpanyang ito, babawiin ko ito gamit ang sarili kong kamay. Ang galaw na ito. Bakit lumipad ang mga baraha? Paghugot ng baraha sa hangin, para kang gintong dragon na lumalabas sa tubig. Ito ang matagal nang nawawalang kasanayan ng Diyos ng sugal, pag-angat ng dragon. Sophia, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Sino ang tunay na Panginoon ng mesang ito? 10 kalahating hari. Imposible! Talagang imposible ito. Imposible, hindi ka nga marunong humawak ng baraha. Ito ay isang nawawalang sining. Ikaw na sa bahay ay marunong lang maglaba bilang ama de tahanan. Paano naman? Imposible, talagang imposible. Ate Sofia, nandaya siya. Hindi mabibilang ito. Nandaya siya. Kung hindi ako nagpanggap na walang kwenta, paano ko maaakit ang 2 sakim na aso para mailabas ninyo ang lahat ng yaman? Sofia Reyes, bukasan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Kung sino ba talaga ang talo na walang natira. Nandaya ka, siguradong nandaya ka. Ikaw na walang kwenta, saan mo nakuha ang kakayahang talunin ako? Sofia Reyes, sa tingin ko masyado kang komportable sa posisyon bilang presidente. Nakalimutan mo na ba nung nagsisimula pa lang ang kumpanya, sino ang gumamit ng kasanayan sa sugal para makipaglaro at makihalubilo sa mga matataas na pinuno para makuha para sa'yo ang isa at isa pang puhunan na nagligtas sa'yo? Hindi totoo yan. Ang kumpanya ay itinayo ko mismo. Ikaw ay nakikinabang lamang sa akin. Nakikinabang sa'yo kung hindi ko ginamit ang aking mga yaman ng Grupo Reyes para lihim na maghanda ng daan para sa'yo. Sa iyong kakayahang magtraidor, ang Grupo Santos ay matagal ng bangkarote ng ilang ulit. Sofia Reyes, talagang matigas ang ulo mo. Sakim na walang kabusugan. Ngayon, talo ka. Marlon, kanina masyado akong mainit ang ulo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Sofia Reyes, binigyan kita ng hindi mabilang na pagkakataon. Ikaw ang paulit-ulit na nagpabor na nagpalamig ng aking puso. Ngayon, lahat ng ito ay ikaw ang nagdulot sa sarili mo. Peke. Tiyak na peke. Ikaw, isang walang kwentang marunong lang magluto. Paano ka mananalo sa akin? Tiyak na ikaw ang nag-set up sa akin. Jericho, huwag! Sa tulad mong duwag, karapat dapat ka bang makipag-away sa akin? Attorney Fermin, dahil epektibo na ang kontrata, ngayon ipatupad ito agad. Ang mga ari-arian na nasa pangalan ni Sofia at Jericho, mga pondo at bawat sentimo sa kanilang mga account, lahat ay i-zero out. Maunawaan ko, Sir Reyes. Aabisuhan ko agad ang bangko. If freeze ang mga account, bukas ng umaga, matatapos ang turnover. Hindi, pera ko yan. Marlon, mula sa simula pinagplanuhan mo ako. Palagi mo akong dinadaya. Pagplano? Sofia, ikaw ang bulag at walang puso, sakim at walang kabusugan. Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng kutsilyo. Ngayon nagrereklamo ka na matalas ito.
Akala mo kinuha mo ang pera ko, mapipilitan akong yumuko? Panaginip, sinasabi ko sa iyo, ang kumpanya ay itinatag ko mismo. Hanggat nandito ako, hindi babagsak ang Grupo Santos. Grupo Santos. Akala mo ba ang iyong sira-sirang kumpanya itinuturing mong mahalaga? Huwag kang magpanggap dito. Kapag umalis ka sa Grupo Santos, ano sa tingin mo kung sino ka? Attorney Fermin, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Hindi ko kailangan ng Grupo Santos. Pwedeng ibalik sa iyo ang shares. Ngunit, gusto kitang hiwalayan. Ano? Ano? Marlon, makikipag-divorce ka talaga sa akin? Bakit kailangan mong mag-tantrums? Hanggang sa ganito na ba? Hanggang ngayon, akala mo nagtantrums lang ako. Sofia, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Ibalik mo sa akin ang shares. Hindi ba para patunayan na wala kang ambisyon sa kumpanya? Gusto mo akong pilitin na yumuko? Grabe naman. Sobra na talaga. Maraming tao ngayon na nanonood. Patawarin na lang kita ng pribado. Tigilan mo na, okay? Humingi ka ng tawad? Sofia, noong kayo ni Jericho ay nag-inuman ng cross cup wine, bakit hindi mo naisip na bigyan ako ng respeto? Ikaw na isang lalaki, bakit ang damot mo? Sinabi ko na, ito ay pagdiriwang ng kumpanya. Uminom lang ng cross cup wine. Ano ang problema talaga? Oo nga. Si Ma'am Reyes ay nagmamalasakit lang sa kanyang mga empleyado. Napakamarumi ng utak mo. Biro lang sa celebration. Pinayagan mo siyang mang-asar sa laro. Ginawa mo akong clown at hinusgahan. Ito ba ay biro? Sa harap mo, binasag niya ang alaala na iniwan ng aking ina bago siya mamatay. At itinulak mo ako ng walang dahilan. Ito rin ba ay biro? Aksidente lang iyon. At sinabi ko na, nabali ang isang kwintas mo. Babayaran kita ng 10 beses, hindi ba sapat? Sofia? Binigyan kita ng walang bilang na pagkakataon. Ikaw ang paulit-ulit na nagpakita ng paboritismo at kayabangan. Ang ating relasyon ay tinalikuran mo ng walang natira. Marlon, umatras na ako hanggang dito. Huwag mong ipagwalang bahala ang aking pag-unawa. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako. Bago tayo bumaba ng barko bukas, pirmahan mo na ang divorce papers. Mula ngayon, tayo ay wala ng relasyon. Kung tungkol sa Grupo Santos, wala na akong pakialam. Marlon, magsisisi kang iniwan mo ako. Hintayin kitang bumalik at magmakaawa sa akin. Mahal? Masakit ang likod mo, binili ko itong unan para sa'yo. Para pag uwi mo, diretso ka nang maupo dito. Mahal ang bait mo sa akin. Ang baho ng alak sa katawan mo, maligo ka na. Sige, sige. Yung panahong yun, gusto ko talaga na ganito habang buhay. Hindi ko inisip ang wakas. Kung hindi marunong, huwag na pilitin, inumin mo na ang alak. Ito ay bigay sa akin ng aking ina bago siya mamatay. Kwintas lang naman, bibili na lang ako ng bago para sa iyo. Ganito pala. Mr. Reyes, totoo bang uutusan mong bawiin ang puhunan ng Grupo Reyes sa Grupo Santos? Nung una, alam kong mayabang si Sofia. Kaya itinago ko na ako ang presidente ng Grupo Reyes at palihim kong tinulungan ng Grupo Santos, ako mismo ang nakipag-usap sa mga kasunduan, pero ang kapalit ay ang pagmamaliit niya. At sinabi niyang, ang pagsisimula ng Grupo Santos ay dahil lahat sa kanyang desisyon. Nakakaawa talaga. Ngayon, dahil na-freeze ang personal na ari-arian ni Ms. Santos at dahil sa pagbawi ng puhunan ng Grupo Reyes sa unang tantiya, baka mabangkarote ang Grupo Santos sa loob ng 1 linggo. Sigurado po ba kayong... May gagawin ako. Alam ko na nagseselos ka kay G. Go kahapon kaya nagtatampo ka sa akin. Ngayon nakuha mo na ang pera at pinirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Kumalma tayo at mag-usap ng maayos kahapon, ay laro lang iyon ng mag-asawa laro dahil sa tampuhan. Laro ng mag-asawa dahil sa tampuhan. Kung ako ang natalo kahapon, sa tingin mo ba ang nangyari kahapon ay laro lang din? Pareho ba iyon? Ang kumpanya ay aking pinaghirapan. Sinasabi ko sa'yo, Marlon,
Kahit mayaman ka na ngayon, ano naman? Dala mo ang perang iyan, hindi ka marunong sa invest. Baka maloko ka at mawalan ng lahat. Bumalik kang parang asong gala at lumuhod na magmakaawa sa akin. Sofia, ang yabang mo talaga ay sobra. Anong ibig mong sabihin? Binabalaan kita, Marlon, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ipaalam sa seksyon ng pamumuhunan ng Grupo Reyes bukas ng umaga. Gusto kong lahat ng investors at suppliers ng Grupo Santos ay bawiin ang puhunan. Gusto kong makita kung paano ang ipinagmamalaki niyang Grupo Santos ay magiging isang tambak ng dumi. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang. Marlon Reyes, bakit mo ako hindi sinasagot? Akala niya sa ganitong laro ng push and pull, mapipilitan ba akong sumuko? Sumuko? Sofia Reyes, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Ang nangyari kagabi sa cruise ship ay kumalat na sa investment circle. Tingnan mo ang mga report na ito. Ang stock price ng Grupo Santos pagbubukas pa lang ay bumagsak na hanggang sa limit down. Normal lang ang pagbabago ng stock market. Ako si Sofia Reyes. Anong mga pagsubok ang hindi ko pa naranasan? Pagbabago, ito ay avalanche. Mula nang umalis si Marlon Reyes, ang mga malalaking investors ay hindi na sumasagot sa tawag ko. Para sa isang intern, pinaalis mo si Marlon Reyes. Sofia Reyes, makinig ka sa akin. Sisantehin mo na ngayon si Jericho Cruz. Personal kang humingi ng tawad kay Marlon at magmakaawa na bumalik siya. Ate Sofia, tama si Mr. Reyes. Kasalanan ko lahat ito. Sisantehin mo na ako, basta't malagpasan ng Grupo Santos ang krisis, okay lang na ako ang magtiis. Hindi mo kailangang umalis. Kung gaano karami ang nagawa mo para sa kumpanya, nakikita ko lahat. Ate Sofia, si Marlon ay gusto kang ipahiya sa harap ng buong kumpanya. Gusto niyang makita kang isang CEO na humihingi ng tawad sa isang lalaking may bahay. Ate Sofia, huwag kang magpapatalo sa kanya. Jericho, tumahimik ka! Sofia, hanggang kailan ka maloloko ng lalaking ito? Hanggang kailan ka magpapalin lang sa kanya? Kung hindi ka susuko, kapag naputol ang pondo, matatapos na ang Grupo Santos. Sumuko? Ang Grupo Santos ay itinatag ko. Bakit ako susuko sa isang lalaking umaasa sa akin? Oo, hindi natin kailangan ng connections ni Marlon. Maaari din tayong umasa sa ating sarili. Ate Sofia, noong kolehiyo ako, nakilala ko ang isang senior. Siya ngayon ay isang executive sa Grupo Reyes. Maaari akong pumunta muli sa Grupo Reyes upang makakuha ng mas maraming investment para matulungan ng Grupo Santos na malampasan ng krisis na ito. Totoo ba yan, Jericho? Oo, basta ako ang haharap. Jericho, ang yabang-yabang mo naman, walang basehan. Paano makakakilala ang mga senior ng Grupo Reyes ng isang tulad mo na hindi man lang natapos ang internship? Intern na nasa baba. Sofia, kung maniniwala ka sa kanya, wala nang pag-asa ang Grupo Santos. Aldo, tama na. Pinapalakas mo lang ang kapangyarihan ni Marlon at pinapahina ang Grupo Santos. Dahil ganyan ka kawalang tiwala sa akin, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung kaya ba ng Grupo Santos na wala si Marlon. Mula ngayon, si Jericho ay opisyal na itatalaga bilang permanenteng Deputy General Manager ng Grupo Santos. At siya ang mga siwa sa lahat ng investment projects ng Grupo Santos. Salamat Ate Sofia, hindi kita bibiguin. Makikipag-ugnayan na ako sa Grupo Reyes ngayon. Sofia, wala ka ng lunas. Ma'am Reyes, may masamang balita. Ano ang problema? Bakit ka nagmamadali? Kanina lang lahat ng ating kapital nakasosyo. Lahat sila ay nagpadala ng kanilang mga termination letters. Kasama na ang Grupo Reyes. Ano ang dahilan? Sabi nila kung walang garantiya mula kay Sir Marlon, ang Grupo Santos ay wala lang. Sila ay nagkaisa para bawiin ang kanilang investments. Ang pondo sa account ng kumpanya lahat ay na-freeze. Ang daloy ng pondo ay tuluyang naputol. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyan? Wala naman ganyang impluensya si Marlon para maka-impluensya sa investment. Ewan ko. Mawawalan ng pondo. Sa sitwasyon ng kumpanya natin. Sa loob ng isang linggo, ang Grupo Santos malapit ng mabangkarote. Ano? Jericho, hindi ba kilala mo ang Grupo Reyes? Ang mga executive nila, ikaw ang mag-ayos para makipagkita ako sa presidente nila ng personal. Tiyak may misunderstanding dito. Kailangan kong personal na magpaliwanag.
4 na oras na. Ang presidente ng Grupo Reyes, kailan ba niya ako makikita? Ang laki ng potensyal ng Grupo Santos natin. Imposibleng bigla na lang bawiin ng Grupo Reyes ang investment nila ng walang dahilan. Tiyak may misunderstanding dito. Ate Sofia, huwag kang mag-alala. Yung senior ko ay executive ng Grupo Reyes. Sigurado akong ginagawa niya ang paraan para sa atin. Oo, ang Grupo Reyes ay top-tier capital. Kung pumayag silang mamuhunan, mabubuhay muli ang Grupo Santos natin. Jericho, tawagan mo agad yung senior mo at pabilisin mo. Sige. Ate Sofia, yung senior ko baka nasa confidential meeting ng mga executives. Tuloy-tuloy ang linya niya. Ako si Sofia Reyes, presidente ng Grupo Santos. Pakitawagan po ang opisina ng presidente. May napaka-urgent akong bagay na kailangan kong pag-usapan sa kanya. Ma'am Reyes, sinabi ko na po, kung walang appointment, hindi tumatanggap ang presidente. Sir Marlon, nasa baba na si Sofia Reyes. 4 na oras nang naghihintay. Sabi niya, may kailangan siyang pag-usapan ng personal. Ex-wife, ang salitang iyan. Sa pamantayan ng Grupo Reyes ay hindi man lang kasama sa segregasyon ng basura. Noong una itinago ko ang aking pagkatao. Ako mismo ang nag-angat sa kanya sa tuktok. Akala niya kakayahan niya iyon. Ngayon, inalis ko lang ang hagdan. At nababaliw na siya sa pagkabahala. Ang ibig sabihin po ninyo? Hindi. Sige. Ano, pumayag na ba si Mr. Reyes na makipagkita sa akin? Pasensya na, Miss Sue. Sinabi ni Mr. Reyes na hindi siya makikipagkita. Ano, naghintay ako rito ng 4 na oras at ang resulta ay hindi lang? Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, pero ang patakaran ay patakaran. Sinabi ni Mr. Reyes na hindi ka rin namin maaaring papasukin. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, kailangan kong maghintay dito hanggang makita ko si Mr. Reyes. Makipagkita man lang. Anong nangyayari? Javi, ganito po. Ang babaeng ito ay nagsasabing siya ay ang CEO ng Grupo Santos. Gustong makipagkita kay Mr. Reyes. May mahalaga kaming pag-uusapan ni Mr. Reyes. Grupo Santos? Hindi ba kinansela kaninang umaga ang pakikipagtulungan sa Grupo Santos? Bakit? Mula noong nag-APO ang Grupo Santos, ito ay palaging tumatanggap ng pamumuhunan mula sa Grupo Reyes. Matagal na tayong nagtutulungan at kasi simula pa lang ng Grupo Santos sa publiko, ang prospect ng pag-unlad ay napakaganda. Bakit biglang tinapos ang partnership? Kailangan ko ng dahilan. Miss Sisu, ang pagkansela ng partnership sa Grupo Santos ay desisyon ng aming CEO. Ang dahilan, sa tingin ko ay hindi na kailangang sabihin sa iyo. Seguridad, samahan ang bisita palabas. Kailangan ko siyang makita ngayon. Marlon, paano naging ikaw? Ikaw, paano ka nandito? Ang likuran na ito, parang pamilyar. Mukhang si Marlon Reyes. Tiyak na nagkamali ka, Ate Elena. Paano naman makakalabas si Marlon mula sa gusali ng Grupo Reyes? Ito ang nangungunang Grupo Reyes. Si Marlon ay hindi man lang makakapasok sa gusaling ito, pabayaan na lumabas mula sa elevator. Oo nga. Paano naman makakarating si Marlon sa lugar na ganito? Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ate Elena, kung gusto mo umuwi na muna tayo. Mukhang hindi na natin makikita si Mr. Reyes ngayon. Kapag nakauwi na ako, makikipag-usap ako sa dati kong kaibigan. Para sa isang pribadong pagkikita. Sige, salamat sa pagod mo, Jericho. Sabi, Tumigil ka. Pag alis mo, Mr. Reyes, umalis na sina Elena at Jericho, ipaalam sa seguridad. Sa susunod na makita mo silang dalawa, diretso na silang paalisin.
Manong i-drive mo na agad at iwan ang mga tangang iyon sa likod. Ang 1,000,000 sa card gamitin mo lang kahit kailan. Ikaw pala. Tumigil ka. Umupo ng maayos. Manong i-drive mo na agad at iwanan ang mga yon. Gamitin mo ang 1,000,000 sa card mo. Ikaw pala. Tumigil ka. Umupo ka ng maayos. Hindi ko akalain, Marlon. Noong college ka, parang wala kang pakialam sa mundo. Pero ngayon, nagpaalila ka kay Sofia bilang isang asawang lalaki na nag-aalaga ng bahay. At natalo ka pa sa isang interning walang kwenta. Hindi ka naman nagkakalayo ang Micaela ng Grupo Villanueva. Napilitang tumalon sa kotse ng isang stranger para tumakas sa kasal. Ang ugali ng babaeng ito ay hindi nagbago kahit kaunti. Wala naman akong magawa. Pagbalik ko, todo na ang pressure ni tatay. Buti na lang nakita kita. Hindi ba ito tadhana? Aba, huwag naman. Ngayon mabuti na akong asawa. Mabuting asawa, asawang iniwan. Huwag kang magulo. Ako ang nag-file ng divorce. Ano bang pinagkaiba? Bahala na, wala namang problema. Tara, inom tayo. Sige, sa dati nating lugar. Sa lahat ng bagay, salamat sa tulong mo. Walang anuman. Micaela, ang proposal mo parang laro ng bata at gusto mo pa ng 50 milyon, mas maganda pang umuwi ka na lang at humingi ng baon kay tatay mo. Wala namang problema sa data model ko. Kayo ang... Wala namang problema sa data model niya. Ang may problema ay ang pananaw nyo sa investments na keskong taon ng luma. Ang core ng model na ito ay ang reconstruction ng underlying algorithm. Kung hindi nyo ito maintindihan, suggest ko na umalis na kayo sa venture capital industry. Marlon, sa pagkakataong ito, hindi na kita palalampasin. Ang sentro ng modelong ito ay nasa ikalawang restruktura ng pinagbabatayang algorithm. Kung hindi nyo man lang maintindihan ito, iminumungkahi ko mas mabuti pang umalis kayo sa venture capital circle. Ang yabang naman ng taong ito. Marlon, sa pagkakataong ito, hindi na kita palalampasin. Marlon, ang galing mo talaga, pinablock mo pa ako. Ate Sofia, konti na lang inom mo. Ako na bahala sa kumpanya. Jericho, ikaw talaga ang maaasahan. Walang kwenta ang asawa ko. Ate Sofia, lasing ka na. Ihahatid na kita. Ang ganda ng babae. Pwede bang makakuha ng kontak mo? Pasensya na, may nobyo na ako. Ito ang nobya ko. Pasensya na sa abala. Marlon, sino siya? Hindi mo sinasagot ang tawag ko at nakikipag-flirt sa ibang babae. Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Kuya Marlon, kaya pala hindi ka nagdalawang isip na makipaghiwalay, may bago ka ng kinakapitan. Sofia, naalala ko na hiwalay na tayo. Nasaan ako? At kasama ko kung sino at ginagawa. Wala na akong obligasyon na mag-ulat sa'yo. Kuya Marlon, siya ba ang sinasabi mong ex-wife?
Parang ang sama ng trato sa'yo. Hindi katulad ko na mabait at maunawain. Ikaw, Tara na. Marlon, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Kung hindi mo ipapaliwanag, huwag kang aalis. Sofia, wala na akong masasabi sa'yo. Nung para kay Jericho mo ako ininsulto sa harap ng marami. Wala na akong masasabi. Selos ka nga talaga, hindi ba't naipaliwanag ko na sa'yo ang lahat? Ako at si Jericho amo at empleyado lang. Hanggang kailan ka pa magagalit? Talaga? Talaga. Ito ang sinasabi mong relasyon ng katrabaho. Jericho, ipaliwanag mo nga. Ate Sofia, ako gusto ko lang tumulong sa'yo para pagalitin siya. Ang naisip ko ay, kung mahalaga ka pa kay Marlon, tiyak na babalikan ka niya. Ginagawa ko ito para maprotektahan ang inyong relasyon. Marlon, narinig mo ba? Si Jericho ay hindi sinasadya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Tapos na ito. Hindi sinasadya? Kailangan ko bang magpasalamat? Sa pag-aalaga niya sa asawa ko? Hanggang sa inuman ng cross-arm? Ang bagay na iyon ay isang komedya. Gaano pa ba katagal na yan? Hindi ba ako nagsorry na sa'yo? Para lang sa tawa. Marlon, iinom ka ng cross-arm sa ibang babae? May lugar pa ba ako sa puso mo bilang asawa mo? Asawa, Sofia. Ikaw mismo pumirma ng divorce papers. Ngayon, ikaw. Mas masahol ka pa sa biro sa paningin ko. Sofia, ang divorce agreement ay pirmado mo mismo. Ang ikaw ngayon. Sa paningin ko, mas masahol pa sa isang biro ang ikaw. Ang divorce agreement ay ginamit mo ang shares ng Grupo Santos para pilitin akong pumirma. Pagbabanta. Sofia, wala akong sasabihin sa'yo. Micaela, tara, umalis na tayo. Ate Sofia, gusto ka lang niyang ipahiya. Huwag mo akong hawakan. Marlon, ginawa mo sa akin ito. Ate Sofia, alam kong malungkot ka ngayon. Gusto ko lang samahan ka. Gusto kong mag-isa. Umuwi ka na muna. Sige. Pasensya na kanina, ginawa kitang alibay. Utang ko sa'yo ito. Kung may kailangan ka sa hinaharap, halika lang anumang oras. Walang problema. Hindi ba sinabi ko lang kanina na ikaw ang boyfriend ko? Kapwa tayo. Mukhang kailangan ko talaga na bayaran mo ang utang mo sa akin. Ano yon? Maging boyfriend mo ako. Mukhang kailangan ko talaga. Utang ka sa akin ng pabor. Anong problema? Maging nobyo mo ako. Paano nangyari? 7 pangunahing linya ng negosyo ng kumpanya. Paano nangyari na lahat ay natalo sa iisang araw? Jericho, hindi ba sinabi ko na ikaw ang ganap na responsable? Ate Sofia, talagang ginawa ko na ang lahat araw-araw para sa kumpanya. Nagpupuyat ako hanggang 3:00 ng madaling araw. Pero ang gulo na iniwan ni Marlon, napakalaki talaga. Ang gulo ni Marlon. Oo. Nung siya pa ang namumuno para mabilis na makamit ang resulta, pumirma siya ng maraming kanseros na kontrata, mukhang maganda sa labas. Sino ang nakakaalam na sa loob? Puro walang laman na walang hangganang butas. Araw-araw ko siyang nililinis ng kalat. Ma'am Reyes, ito ang pinakabagong tantiya ng cash flow.
Kung bago maglunes, hindi natin makuha ang renewal investment ng Grupo Reyes, ang utang sa bangko magtutrigger ng cross default. Diretsuhin mo. Ang ibig sabihin, masisira ang daloy ng pondo. Ang Grupo Santos ay mapipilitang mag-liquidate. Imposible, hindi ko hahayaang mabangkarote ang Grupo Santos. Ma'am Reyes, kakakuha lang namin. Isang magandang balita. Ang CEO ng Kamara ng Kalakalan ng Dagat, si Marlon Reyes, pumayag na siya na darating siya bukas ng gabi sa ating Kamara ng Kalakalan ng Dagat para dumalo sa banket. Ate Sofia, sasamahan kita. Kilala ko ang mga executive ng Grupo Reyes. Makakakuha ako ng entrance ticket sa banket kahit ayaw kang makita ni Marlon. Baka sa pamamagitan ng relasyon ko, maaari pa tayong magkita. Sige. Ito na ang huling pagkakataon ng Grupo Santos. Kahit ayaw kang makita ni Mr. Reyes sa oras na yon, baka sa pamamagitan ng aking koneksyon, makita mo pa rin siya, di ba? Sige. Ito na ang huling pagkakataon ng Grupo Santos. Tama nga pala. Yung sinabi mong maging boyfriend mo, hindi naman ito sa business party ngayong gabi na magpanggap na boyfriend mo, di ba? Oo naman. Ano pa ba ang inaakala mo? O gusto mo bang maging totoo kang boyfriend ko? Kakabalik ko lang sa Pilipinas at nag-ayos agad si Daddy ng welcome party para sa akin. Hindi na kailangan mag-isip. Siguradong gusto niya akong makilala ang maraming mayayamang binata para sa business marriage at palakihin ang Grupo Villanueva, di ba? Yung pag-imbita mo sa akin na magpanggap na boyfriend, hindi ka ba natatakot na kapag nalaman niya, magagalit siya? Siya na ngayon ang presidente ng Kamara ng Kalakalan ng Dagat. Wala akong pakialam. At saka, ang presidente ng Grupo Reyes ay nagpapanggap na boyfriend ni Warner. Kapag nalaman ni Daddy, magpapasalamat pa siya sa Diyos. Sa party na ito, panahon na rin upang ipakilala sa publiko ang aking pagkatao bilang presidente ng Grupo Reyes. Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Ito ay... Mr. Wang, matagal na rin. Siya ang vice-presidente ng Grupo Santos. Vice-presidente, sa aking alaala, kayo ay... Naaalala ko, ang vice-presidente ng Grupo Santos ay si Marlon Reyes, di ba? Oo nga pala, bakit wala siya? May ginawa siya ngayon kaya hindi siya pumunta. Nabalitaan ko, sa business party na ito, dumalo rin ang presidente ng Grupo Reyes na si Mr. Reyes. Ang mga elite sa party na ito ay halos lahat ay para kay Mr. Reyes. Sa tingin mo, ang presidente ng Grupo Reyes, anong pagkatao ba talaga siya? Sobrang misteryoso. Jericho, buti na lang at nandito ka. Kung hindi, wala akong pagkakataong makita si Mr. Reyes. Walang anuman, Ate Sofia, basta't nakatulong ako sa iyo. Sino yan? Napakabata at may kakayahan. Tingnan nyo, dumating na si Marlon Reyes ng Grupo Reyes. Si Marlon Reyes nga, ang bata at matagumpay niya. Si Marlon Reyes ay talagang walang silbi kung wala si Ate Sofia. Paano siya naging CEO ng Grupo Reyes? Imposible ito. Ate Sofia, siguradong may mali. Teka, alamin ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala, ang pinakamahalaga ngayon ay makita ang totoong CEO at makuha ang puhunan ng Grupo Reyes. Kung hindi, wala na ang Grupo Santos. Natatakot ka ba na makita ako rito? Takot? Nagtataka lang ako, ang business party ng Kamara ng Kalakalan ng Dagat ay naging napakababa na pala ng pamantayan. Patuloy pa ring pinapayagan ang mga kumpanyang malapit nang magsara tulad ng Grupo Santos. Marlon, ano ang ibig mong sabihin? Literal lang, sa pagkakaalam ko. Naputol na ang daloy ng pondo ng Grupo Santos. Ang pagpunta ninyo rito ngayon ay hindi naman siguro para hilingin na muling mamuhunan ang Grupo Reyes sa Grupo Santos? Ano kung ganon? Kapag nakuha namin ang puhunan ng Grupo Reyes, kahit magmakaawa ka na bumalik sa Grupo Santos, hindi kita papayagan.
Magmakaawa? Sa kasalukuyang kalagayan ng Grupo Santos, ano pa ang mahalaga para sa akin? Isang CEO na hindi marunong makilala ang tama at mali. At ang kanyang tinutustosang boy-toy na intern. Ano ang sinabi mo? Ngayon ang Grupo Santos. Meron pa bang bagay na dapat kong pahalagahan? Isang presidente na hindi marunong makilala ang tama at mali. At ang kanyang inaalagang intern na mukhang chinito. Ano ang sinabi mo? Marlon, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Gumastos ka para umarkila ng damit na ito at pumunta ka rito na nagpapanggap bilang mataas na opisyal ng Grupo Reyes. Nababaliw ka na ba? Nagpapanggap? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagpapanggap na ibang tao? Kapag dumating na ang totoong presidente Marlon, mapupunta ka sa bilangguan. Ngayon, Ipaliwanag mo agad sa lahat. at patahimikin ang bagay na ito. Ipaliwanag? Ang salitang iyan ay hindi ko kailanman isusulat. Marlon, pwede bang tumigil ka na? Alam kong may sama ka ng loob tungkol sa diborsyo, ngunit iba ang araw na ito. Naputol na ang daloy ng pera ng Grupo Santos. Ang pinunta ko rito ngayon ay isang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan. Dapat kong makita ang totoong presidente Marlon para makuha ang pamumuhunan na makapagliligtas sa amin. Marlon, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Maaari ka bang maging responsable sa oras na ito? Huwag mo akong pahirapan sa pagkakataong ito. Ate Sofia, hindi mo pa ba naintindihan? Hindi siya irresponsable, sinasadya niya iyan. Tingnan mo, ngayong araw alam niyang kukuha ka ng pondo, sinadya niyang magbihis ng ganyan para manggulo. Ayaw niyang magtagumpay ka. Gusto niyang sirain ang iyong plano. Gusto niyang malugi ang Grupo Santos. Kung hindi niya malugi ang Grupo Santos, hindi siya titigil. Marlon, totoo ba ang sinasabi niya? Kailangan mo bang makita ang Grupo Santos na gumuho bago ka masiyahan? Ang iyong pinaghirapan. Mahal mahina ang iyong sikmura. Ngayon, para makakuha ng mamumuhunan, isinakripisyo mo na ba ang iyong buhay? Nababahala ako sa iyo. Wala akong magagawa. Kung hindi ako iinom ng todo, hindi ko makukuha ang mga kontrata. Sofia, masyado mong mataas ang tingin sa iyong sarili. Ngayon, ang Grupo Santos ay bulok na sa kaibuturan. Ang pinunta ko rito ngayon ay hindi upang makita itong bumagsak, kundi upang ako mismo ang maglibing dito. Ano ang sinabi mo? Ang Grupo Santos ngayon ay bulok na hanggang sa buto. Pumunta ako ngayon. Hindi para panoorin itong malugi, kundi para ako mismo ang maglibing nito. Marlon, baliw ka na ba? Ate Sofia, ang mga ganyang tao ay baluktot ang pag-iisip. Hindi niya gusto na maging maayos ang kumpanya. Ang gusto niya ay isama ang Grupo Santos sa impyerno kasama siya. Ang ganyang asong-gala na nabubulok sa putik. Hindi kayang makita na tayo'y sumikat. Marlon, alam ko ang nangyari sa cruise ship ay pinagdusa ka. Anong binubulong mo? Bakit ka nakatulala? Uminom ka na. Sige Marlon, tingnan ko kung hanggang kailan ka makakatagal. Pero para sa trabaho yon, para sa kinabukasan ng kumpanya. Ngayon gumagastos ka sa pag-arkila ng damit na ito. Bukod sa pagpapatawa sa iba, ano pa bang makukuha mo? Ang makukuha ko ay ang katotohanang hindi mo maaabot kailanman. Nakikiusap ako sa'yo, tigilan mo na yan. Ngayon para sa akin at sa Grupo Santos ay napakahalaga. Si Jericho ay nakipag-ugnayan na sa mga nakatataas ng Grupo Reyes. Iyon na ang tanging paraan natin. Sige na, parang bigyan mo ako ng konsiderasyon. Itago mo na, yung katawa-tawa mong pagmamataas. Humingi ka ng tawad kay Jericho, okay? Konsiderasyon? Kanina nung para kay Jericho ka. Ang konsiderasyon mo ay ikaw na mismo ang pumunit nito gamit ang sarili mong kamay. Sigurado ka ba na ang isang intern ay makakatulong sa'yo na makuha ang puhunan ng Grupo Reyes? Si Jericho ay graduate sa prestihiyosong universidad. May connection siya basta't yumuko ka at humingi ng tawad. Kapag nalampasan na ng Grupo Santos ang krisis. Sofia, wala nang kinabukasan sa pagitan natin. Marlon, ayaw mo ng respeto mula sa sugalan sa cruise ship. Hanggang ngayon palagi mong tinatawid ang aking hangganan. Ngayon na, agad-agad humingi ka ng tawad kay Jericho. Humingi ng tawad? Sa buong buhay ko hindi posibleng yan dahil ang bawat salitang sinabi ko ay walang mali. Siya nga pala. Gusto kong itama ang sinabi ko kanina. Buti naman at naintindihan mo basta't pumayag ka, Jericho. Palamuti.
Dahil kahit papaano may itsura ang palamuti samantalang si Jericho ay isang alaga mo, Sofia Reyes na. Tatawagin mo lang, darating papaalisin mo aso. Sinong sinasabi mong aso? Naghahanap ka ng gulo, di ba? Dahil may itsura naman ng Boylet at si Jericho Cruz ay isang aso na pinalaki mo, Sofia. Natatawagan mo lang at papalayasin mo. Sinong sinabi mong aso? Naghahanap ka ng gulo, di ba? Ang lakas ng tahol ng aso, kailangan hugasan ang bibig para magising. Ikaw. Marlon. Yung babae sa bar nung araw na iyon. Ate Sofia, nakita mo na, di ba? Sabi ko nga, si Marlon na walang kwenta. Bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na makipaghiwalay sa iyo? Ganun pala. May nahanap na siyang iba dati pa. Marlon, ito ang sinasabi mong pagtatapos ng lahat? Bago mo ako hiwalayan, kasama mo na ang babaeng ito, di ba? Siyempre naman, Ate Sofia. Itong babae, kahit ganito kagandang salo-salo nakapasok siya. May kaya talaga yan. Sa tingin ko, si Marlon na lalaking palamunin ay naakit lang sa kanya dahil may pera ito. Kaya pala, hindi na niya kinuha ang kanyang shares. May nahanap pala siyang mas mayamang babae. Marlon. Walang hiya. Nakakita ka ng ganitong babae bilang backup. Marlon, wala kang hiya. Pinili mo ang ganyang klaseng babae bilang backup mo. Ganyang babae, Sofia. Anong klaseng babae ang tinutukoy mo? Yung walang hiya na basta-basta nakapasok sa high society na party. Marlon, sino siya? Hindi mo sinasagot ang tawag ko at kasama mo ang ibang babae na nag-flirt. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Marlon, kaya pala pumayag kang makipaghiwalay. Bakit may bago ka ng mas mayamang babae? Sofia, naalala ko hiwalay na tayo. Akala mo ba dahil dinala mo siya nakasuot ng magandang damit, maitatago ang inyong pagiging gold digger? Sinasabi ko sa inyo, alam ba ninyo kung kaninong lugar ito? Kung malaman ni Chairman Villanueva, pareho kayong babaliin ang binti at itatapon. Basta-basta nakapasok. Ma'am Reyes, sa salitang nakapasok, may mali ba ang pagkaintindi mo? Mahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Marlon, sa huling pagkakataon tatanungin kita, ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Ginagamit mo ba ang perang mula sa akin para sustentuhan ang babaeng manloloko na ito? Gusto ni Miss Sofia malaman ang relasyon, edi panoorin mo. Ngayon alam mo na ba? Marlon. Ang babaw mo. Para sa ganyang babae, kaya mong magpababa ng pagkatao mo? Ate Sofia, huwag ka nang makipag-usap sa kanila. Siguradong nanakaw ang dalawang yan ng imbitasyon ng iba para makapasok. Huwag nating hayaang dumihan nila ang lugar ni Chairman Villanueva. Security. Security. Pasok agad. Seguridad? Seguridad. Pumasok kayo agad. May mga peke na bisita dito. Palayasin ninyo sila agad. Lando, buti nandito ka. Itong dalawang tao, nagnakaw pa ng imbitasyon para makapasok at dito pa nag-away ng lantaran. Rogelio, ayaw na ayaw niya sa mga manloloko na naghahanap ng butas. Kastiguhin at itapon ninyo sila. Huwag nang hintayin si Rogelio na pumunta rito at madumihan pa ang paningin ng VIP. Ako si Sofia Reyes, CEO ng Grupo Santos. Maaari akong magpatunay, lubhang kaduda-duda ang pagkakakilanlan ng dalawang ito. Lalo na itong lalaki, siya ang ex ko. Kakadiborsyo lang namin, walang trabaho, bagong diborsyado. Paano siya magkakaroon ng karapatang pumasok? Ma'am Sofia, kung ako sa'yo, bago ka mag-utos, mag-iisip ka muna. Sigurado ka ba ang resulta ng pag-aaway sa akin?
Ang halos bangkarota mong kumpanya, Grupo Santos. Kaya ba nitong harapin? Resulta? Ang resulta ng pag-aaway sa isang babaeng naghahanap ng sugar daddy sa bar? Yung suot mong pekeng gown, ginagamit mo lang para sumabit kay Marlon at pumasok sa mas high-class na event para manghuli ng mas malaking isda. Ngayon, ako nagpapalinis ng imahe ni Rogelio. Hindi ko inaasahan, Marlon. Yung ikaw noong college ka, napakasuplado mong tao. Ay pumayag na maging asawang bahay ni Sofia? At natalo ka pa sa isang intern na plastic? Hindi ka naman nagkukulang. Ang tagapagmanang Villanueva. Napilitang sumakay sa sasakyan ng estranghero para takasan ang kasal? Lando, anong hinihintay mo? Itong mga manghuhutot at binabayaran na kasintahan, itaboy ninyo yan. Miss Micaela, kasalanan ko po. Hindi ko alam. Na narito si Miss Micaela. Saktan niyo po ako, Miss Micaela. Miss Micaela, kasalanan ko po. Pakiusap, Miss Micaela, parusahan mo ako. Miss Micaela. Kapitan Lando, nagkakamali ka yata ng tao? Taga-bar lang siya. Lando, baliw ka na. Villanueva ang apelido niya. Si Rogelio Villanueva ay Villanueva rin. Maraming Villanueva sa mundo. Kung siya ay anak ni Presidente Villanueva, ako ang tatay ni Presidente Villanueva. Arestahin mo na. Yung sinabi mo kanina, ulitin mo kung may tapang ka. Pinalo mo ako. Ate Sofia. Ang yabang niya, di ba? Miss Sofia, sinabi mo na si Presidente Villanueva ay Villanueva, ako ay Villanueva rin. Nagkataon lang. Gamitin mo ang utak mo. Sa lungsod ng dagat na ito, sino pa ang tunay na anak ni Rogelio Villanueva? Ang maglalakas loob na sa teritoryo ng pamilya Villanueva na ang kapitan ng seguridad ay nakatungo ang ulo kapag nagsasalita. Imposible. Ang dalaga ng pamilya Villanueva ay nag-aaral sa ibang bansa. Walang nakakita sa kanya. Ibig sabihin, pagka uwi ko, kailangan ko pang pumunta sa Grupo Santos para mag-report? Sofia Reyes, paulit-ulit mong sinasabi na ako ay manloloko. Pero hindi mo man lang alam kung sino ang pangalan ng pinuno ng pamilya o kung ano ang itsura niya. At dinala mo itong taong puro kalokohan lang ang sinasabi sa handaan? Ikaw. Ito ang iyong pinagmamalaking desisyon sa propesyon? Kaya naman pinutol ng Grupo Reyes ang pondo mo dahil hindi ka lang bulag. Pati na ang pinakapangunahing pang-amoy sa negosyo ay naging zero. Ikaw nga ay anak ni Presidente Villanueva. Micaela Villanueva. Ang core ng model na ito ay ang secondary restructuring ng underlying algorithm. Kung hindi nyo ito maintindihan, iminumungkahi ko na umalis na kayo sa venture capital circle. Ang laki pala ng background ng taong ito. Talaga? Keke yan. Dapat ay pag-arte lang yan. Tiyak na artista ito na kinuha ni Marlon. Sinasabi ko sa'yo, si Marlon para maghiganti sa'yo, nagplano ng malaking ingganyong ito. Tiyak na hindi ka patatawarin ni Presidente Villanueva. Jericho, sa mundong ito tanging mga taong tulad mo na nabubuhay sa mga daga sa imburnal. Ikaw lang ang mag-iisip na lahat ng maningning na liwanag ay pag-arte lamang. Sofia Reyes, binigyan kita ng pagkakataong umalis pero pinili mong dalhin ang aso mo at tumalon sa walang katapusang bangin na ito. Lando, tumayo ka na. Ang baba naman ng ganyang panloloko, paano ka nauto dyan? Tama ka, Lando. Huwag kang magpalinlang sa kanilang itsura na akala mo ay mayayaman. Ginoong Jericho, huwag po ninyo akong idamay. Siya talaga si Micaela. Micaela, sino ba sa lungsod ng dagat ang hindi nakakaalam? Si Mr. Villanueva ay sobrang mahal ang kanyang anak. Babalik lang si Micaela galing sa ibang bansa sa ganitong klaseng pagpupulong ng kamara. Dapat siya ay nakahawak sa braso ng kanyang ama at pumasok na parang sikat na sikat. May punto ka dyan. Paano naman nangyari iyon? Lumabas mag-isa si Micaela. Nasaan siya? Pumasok siya ng palihim mag-isa. At kasama pa si Marlon na bagong hiwalay sa asawa at walang trabaho. Parang hindi ito isang tunay na dalagang mayaman. Tama si Ate Sofia at narinig ko pa na si Mr. Villanueva ay nag-ayos para kay Micaela ng maraming mga binata na galing sa ibang bansa at mayayaman at mga piling mayayaman. Si Micaela ay hindi man lang sila tiningnan. Tama, dahil sa katayuan ni Micaela, ang mga nanliligaw sa kanya ay umaabot mula dito hanggang Pransya. Paano naman siya magiging ganito ka-close sa lalaking ito?
Ang taas ng pamantayan ni Micaela, bakit niya iiwan ang mga piling mayayaman para lang kay Marlon? Ikaw na umaasa sa babae. Marlon, para lang maghiganti sa akin ay pinaghirapan mo talaga. Hindi mura ang umarkila ng artista, di ba? At ginamit mo pa ang pangalan ni Mr. Villanueva para manloko. Ang lohika ni Ma'am Sofia kung hindi ka sumulat ng mystery novels. Sayang naman. Babae, hindi ko alam anong bentahe ang ibinigay sa iyo ni Marlon. Pero ito ang teritoryo ni Mr. Villanueva. Ang magpanggap na Micaela ay hindi mo kayang panagutan. Gusto ko lang malaman kung anong kahihinatnan ang kaya kong panagutan. Pero ito ang teritoryo ni Chairman Villanueva. Nagpapanggap na ikaw si Micaela Villanueva. Ang kahihinatnan ay hindi mo kayang panagutan. Kung ganoon, gusto ko malaman anong kahihinatnan ang kaya kong panagutan. Habang hindi pa bumababa si Chairman Villanueva, umalis ka na ngayon din. Maaari ko pang sabihin na hindi kita nakita. Kung magpupumilit ka sa iyong pagkakamali, kapag dumating na si Chairman Villanueva, ikaw at si Marlon ay tuluyang masisira sa buhay na ito. Narinig mo ba? Umalis ka na. Isang bulok na isda, isang sira na hipon. Akala mo ba kapag nagbihis ka, makakapasok ka na sa palasyo? Marlon, dati kang walang kwenta, pero tapat ka naman. Ngayon, para sa baluktot mong pagmamalaki, tinalikuran mo na ang iyong prinsipyo bilang tao. Sofia, ang prinsipyong nasa paningin mo ay ang kaawa-awa mong pagkiling. Pagkiling? Ang katotohanan ay nasa harapan mo. Si Micaela ay hindi mo maabot. Imposible na bumagsak sa ganitong kalagayan. Ang anak ni Rogelio Villanueva, bumagsak. Chairman. Hindi, imposible. Paano naman si Chairman Villanueva? Ma'am Reyes, iyang sinabi mo ay nagtuturo sa akin na ama kung paano dapat disiplinahin ang anak ko. Mr. Villanueva, paumanhin. Mr. Villanueva, nabulag ako, hindi nakilala ang iyong anak na babae. Miss Villanueva, nabulag ako, hindi kayo nakilala. Huwag na lang po kayong magalit sa akin. Ma'am Reyes, kanina tinawag mo ang security chief. Nasaan ang tapang mo na pinalayas ako? Maling akala, lahat iyon ay maling akala, Miss Villanueva. Humihingi ako ng tawad dahil nasaktan ko kayo. Ngunit ang sinabi ko kanina ay talagang mabuti ang intensyon ko. Mabuting intensyon? Oo, Mr. Villanueva, Miss Villanueva, huwag kayong maniwala sa manloloko na si Marlon Reyes. Siya ay hindi talaga ang CEO ng Grupo Reyes. Tama, alam na alam namin ang totoo tungkol sa kanya. Ang pangalan niya ay Marlon Reyes, siya ang dating asawa ko. Ang suit na suot niya na high-end ay tiyak na rental lang. Bakit mo naman nasabi na nagpapanggap lang siya? Miss Villanueva, kilalang kilala ko siya. Sa mga nakaraang taon, talagang kasama ko siya sa pagtatayo ng negosyo mula sa wala, ngunit ano ang naitulong niya sa kumpanya? Isang dummy vice president lang. Talaga? Sa mga nakaraang taon, totoo naman nakasama ko siya mula sa wala. Pero ano naman ang nagawa niya para sa kumpanya? Isang walang laman na vice-presidente lang. Talaga? Hindi ba? Ang Grupo Santos, mula sa maliit na talyer hanggang sa paghahanda para maging publiko, anong naging dahilan? Lahat ay ako, si Sofia Reyes, ang desisyon ko lang sa negosyo. Oo, tama. Isang lalaking walang kakayahan. Paano siya magiging presidente ng bilyong kapital? Marlon, tanungin mo ang sarili mo, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib. Ikaw, isang lalaking dumidikit lang sa akin. Paano ka naman biglang naging isang mataas na vice-presidente ng negosyo? Ito ay talagang walang katotohanan. Presidente Villanueva, huwag po kayong maniwala sa kanyang magandang itsura na peke lang. Siguradong ginamit niya ang perang nakuha niya sa diborsyo mula sa akin para magmukhang presentable. Sinadya niyang lumapit kay Micaela. Siguradong interesado siya sa kapangyarihan ng mga Villanueva. Gusto niyang umangat gamit ang anino ng mga Villanueva. Ang ibig mong sabihin ay ako, si Rogelio Villanueva, ay bulag? Hindi ko man lang makilala ang tunay na presidente ng Grupo Reyes at isang manloloko? Presidente Villanueva, natatakot ako na baka maloko kayo niya. Siya ay magaling magpanggap na may malalim na pagmamahal. Ngayon, nagpapanggap siyang presidente ng Grupo Reyes. Bukas ay gagamitin niya si Micaela para ubusin ang yaman ng mga Villanueva. Sofia Reyes, sa tingin ko meron ka talagang paranoid na delusyon.
Micaela, kakabalik mo lang galing ibang bansa, masyado kang innocent. Hindi mo alam kung gaano kawalang awang ang isang lalaking mababa ang estado para umangat. Siguradong ginagamit ka lang niya. Sofia Reyes, ang dula-dulan mong ito, sayang at hindi nanalo ng award. Marlon, tumahimik ka. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magbago. Sasabihin ko sa'yo, si Marlon Reyes ng Grupo Reyes ay nakatayo sa tugatog ng mundo ng negosyo. Hindi ka man lang karapat dapat magdala ng kanyang sapatos. Micaela, ngayong araw dahil sa pagiging kasama sa industriya binalaan kita. Marlon, nabunyag na ang panloloko mo. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa iyo. Miss Micaela, ngayon dahil sa ating relasyon bilang negosyante, mabuti kitang pinapaalalahanan. Marlon, nalantad na ang pandaraya mo. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sofia, nagtataka ako bakit kayo sigurado na hindi ako ang presidente ng Grupo Reyes? Ano ang basehan mo? Marlon, malapit ka nang matapos. Nagpapanggap ka pa. Akala mo ba nakarent ka ng isang limited edition suit at sinuhulan mo ang mga gwardiya para maloko mo ang mga negosyante ng lungsod ng dagat na parang mga tanga? Marlon, tama ang sinabi ni Jericho. Ang presidente ng Grupo Reyes ay isang kapital na may daan-daang bilyong pondo. Ikaw, ano ang meron ka? Bukod sa pagkuha ng pera ko mula sa sugal, wala kang iba. Akala mo ba sa perang ito, magagawa mong magbihis at sa matatamis na salita linlangin si Rogelio at si Micaela para maghari ka sa lungsod ng dagat? Iyan ay tinatawag na pagtatago sa sarili. Talaga? Kung ganon, ako'y nagtatago sa sarili, paano ninyo ako lalantaran? Marlon, tapos ka na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kanina lang, noong walang nakatingin, palihim akong pumunta sa banyo at tumawag na. Jericho, kanino ka tumawag? Ate Sofia, tinawagan ko mismo ang legal team ng Grupo Reyes. Ibinigay ko ang aking pangalan at isinumbong na may isang tao sa piging ng kamara ay nagpapanggap na sila ang presidente ng Grupo Reyes at nanloloko. Marlon, humingi ka na ng tawad kay Jericho. Baka mamaya siya pa ang magsabi ng mabuti para sa'yo para hindi ka masyadong mapahiya. Hindi ko sana kayo ilalantad pero kayo ang naghahanap ng gulo. Miss Micaela, ano ang ibig mong sabihin? Sofia, dahil ikaw at si Jericho ay matigas ang ulo, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang. Tawagan ang legal team ng Grupo Reyes. Gagawin kong magbayad ang lahat ng nanirang sa akin. Ang halaga. Sofia, dahil ikaw at si Jericho ay matigas ang ulo, huwag mong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Tawagan ang seksyon ng batas ng Grupo Reyes. Ipapabayad ko sa lahat ng naninira sa akin ang kanilang halaga. Tigilan mo na ang pagpapanggap. At ikaw naman, walang hiyang babaeng naghahanap ng pera. Hindi ka rin makakatakas. Sinasabi ko sa iyo, ang sumagot sa telepono sa Grupo Reyes ay seryosong-seryoso. Ang kanilang legal team ay nasa daan na. Diyos ko, talaga namang dinala niya ang legal team ng Grupo Reyes. Dito, talagang lumaki ang problema. Ang seksyon ng batas ng Grupo Reyes ay sikat na nakakatakot sa mundo ng negosyo. Grabe ang kanilang mga pamamaraan. Sino man ang mangahas na galitin ng Grupo Reyes, isasakdal nila ito hanggang sa mawalan ng lahat. Tama. Sino ba dito ang hindi kilala si Mr. Reyes ng Grupo Reyes? Sikat siya sa pagiging tahimik at misteryoso. Ang sino mang magpanggap na CEO ay isang malaking krimen laban sa grupo. O garantisado ko, ang pagpapanggap na si Mr. Reyes ay nakakasira ng reputasyon. Kapag napatunayan ng legal team ng Grupo Reyes, ang natitirang buhay mo ay hindi ka na makakalabas ng kulungan. Mamamatay ka na lang sa bilangguan. Marlon, narinig mo ba? Ang totoong legal team ng Grupo Reyes ay nasa daan na. Wala ka ng takas ngayon. Ano? Narinig mo ba, Marlon? Ang totoong abogado ng Grupo Reyes ay nasa daan na. Wala ka ng matatakasan ngayon. At ano? Kaya ngayon, kailangan mong sabihin kay Rogelio Villanueva ang lahat ng panloloko mo. Aminin mo na kung paano ka gumastos ng pera para umupa ng mga tao at magdrama. Baka magpakabait pa si Rogelio Villanueva at magsalita ng mabuti para sa'yo. Tama nga, Marlon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad kay Ate Sofia, baka maawa si Ate Sofia at magsalita ng mabuti para sa'yo sa harap ng abogado. Marlon, alalahanin mo na nagsimula tayo sa wala, mag-asawa tayo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para sa dignidad. At ito na ang huling babala. Kapag ang totoong abogado ng Grupo Reyes
ay tumapak sa pintong ito, masisira ang buhay mo magpakailanman. Ikaw, na butong mahirap na marunong lang magluto, ano ang gagamitin mo pambayad sa napakamahal na multa sa paninira ng reputasyon ng Grupo Reyes? Sige, dahil ganyan ka-confident Ma'am Sofia, tatayo ako rito ngayon at hihintayin ng abogado ng Grupo Reyes na arestuhin ako. Marlon, nasa bingit ka na ng kamatayan, nagpapanggap ka pa ba? Akala mo ba ang pagpapabingi-bingihan ay makakapagpaloko sa amin? Sige, hindi ka natatakot sa abogado, di ba? Sige, yung kuya ko na si Benji Reyes, ang totoong executive ng Grupo Reyes, darating na. Pagdating niya, tatanggalin niya ang maskara mo at maghanda ka ng mamatay. Talaga? Excited nga ako kung gaano kahanga-hanga yung sinasabi mong kuya pag nagkita kami. Sana pagdating niya, kaya pa niyang tumayo at makipag-usap sa akin. President Teng Su. Bago ako bumalik sa bansa ay narinig ko na ang iyong pangalan. Akala ko ay henyo sa negosyo. Ngayon, nakita ko talagang mas maganda pang makita kaysa marinig. Anong ibig mong sabihin, Michaela? Ang ibig kong sabihin, bulag ang iyong mga mata at puso. Hindi mo nakilala ang tunay na dragon, sa halip ay itinuturing mong isang parasito na sumisip-sip lamang ng dugo bilang kayamanan. Michaela, kung may prejudice ka sa akin, sabihin mo ng direkta. Sinabi mong ang isang lalaki na sumasandal sa akin ay tinatawag na tunay na dragon. Si Jericho ay aking personal na itinalagang vice president siya, ang aking pinakamahalagang katulong. Bakit mo siya tinatawag na walang kwenta? Mahalagang katulong? Presidenteng Su, ang iyong utak ay hindi ba nabara sa mga ulat ng pagkalugi? Jericho siya, mula simula hanggang wakas ay nagpapanggap na inosente sa harap mo alam ng buong lungsod ng dagat. Ngunit ikaw, ang reyna ng negosyo ay pinapaikot-ikot niya. Kasinungalingan iyan. Si Jericho ay tapat sa Grupo Santos sa barko. Si Marlon ay ginawa siyang mahirap. Siya ay nagtiis sa lahat. Inosente dahil sa lasing hinawakan niya ang iyong kamay. Kinuha ang baso at uminom ng cross-arm wine sa'yo. Iyan ang tinatawag mong inosente? Sa harap ni Marlon binasag ang tanging alaala ng kanyang ina, pumilit ng ilang patak ng luha at nagpanggap na nadulas ang kamay. Iyan ang tinatawag mong mabait? Paano mo nalaman ang tungkol sa barko? Marlon, upang sumipsip sa pamilya Villanueva. Ikinakalat mo ang ganitong dumi kay Jericho? Sa pamamagitan ng pagbubunyag ng pribadong impormasyon ng iyong dating asawa para paboran si Michaela, maaari ka pa bang maging mas mababa? Ang katotohanan ay naroon. Ikaw ay bulag at hindi mo nakikita, hindi nangangahulugan na ang iba ay kasing tanga mo. Presidenteng Su. Jericho, siya ay naghahasik ng gulo sa inyong kasal. Pagkatapos gumawa ng problema ay nagtatago sa likod mo nagpapanggap na kaawa-awa, isipin mo ng mabuti. Simula nang kunin mo ang mabuting assistant na ito, ang Grupo Santos ba ay umuunlad o diretso sa pagkawala ng pondo at malapit ng mabangkarota? Ma'am Reyes, Jericho, sinisira niya ang relasyon ninyo. Pagkatapos ng gulo, nagtatago lang siya sa likod mo at nagpapakaawa. Isipin mo ng mabuti. Simula noong kinuha mo ang dakilang assistant na ito, ang Grupo Santos mo ay umuunlad ba o naputol ang pondo at malapit ng malugi? Ate Sofia, huwag kang makinig sa kanya. Pinapangunahan ka lang. Paano kita lolokohin? Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo at para sa Grupo Santos. At saka Miss Villanueva, alam kong may mataas kang katayuan. Pero hindi mo dapat hayaang lokohin ka ng basurang si Marlon Reyes. Ako ay graduate ng isang kilalang universidad, isang top student. Ang pagmamahal ko sa Grupo Santos ay makikita ng lahat. Top student. Isang kasunduan na puno ng butas na nagpalugi sa Grupo Santos. At naglambat pa ng 30 milyong pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng Grupo Reyes, money laundering sa offshore regulated account, ang diploma mong top student. Malamang galing sa online shop na nagbebenta ng siyam-siyam na piso na may libreng shipping. Sus. 30 milyon at ginamit pa ang account ng Grupo Reyes. Baliw na ba ito? Ito ang tinatawag na matapat na katulong ni Ma'am Reyes. Sa madaling salita, isa pala siyang traidor na vampira. Si Ma'am Reyes talaga pala siyang minamani lang. Ang tapang-tapang, harap-harapan sa Grupo Reyes gumawa ng ganyang maruming money laundering. Akala niya ba sa lungsod ng dagat walang batas? Jericho, totoo ba ang sinasabi niya? Kasinungalingan.
Nasaan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, paninirang puri ito. Tingnan nyo, yung senior ko, isang executive ng Grupo Reyes, darating na siya. Pagdating niya, malalantad ang tunay mong pagkatao at malalaman mo kung sino ang tunay na manloloko. Senior Benji, nandito ka na. Senior, tingnan mo. Ito ang walang kwentang lalaking ito. Napakawalang hiya niya. Nagpapanggap siya na siya raw ang presidente ng Grupo Reyes dito at nandadaya. Senior, bilisan mo. Ipatawag ang legal team ninyo at iparesto siya para makulong siya ng matagal. Benji, dumating ka na sa wakas. Halika, halika. Benji, tingnan mo. Ito yung walang hiyang palamunin. Naglakas loob siyang magpanggap na presidente ng Grupo Reyes nyo. Hilain mo ang kanyang maskara sa publiko, ipaaresto mo siya sa legal team at kulungin ng tuluyan hanggang sa huling araw niya. Magandang araw, Mr. Reyes. Pasensya na sa abala. Siya ang dati kong asawa. Medyo na-stress siya ngayon. Wala siya sa tamang pag-iisip. Huwag kang mahiya. Ang reputasyon ng Grupo Reyes ay hindi dapat sirain ng mga taong mababa ang estado. Uy Benji, ano ka ba tumatanga? Sabihan mo siya. Sabihin mo sa kanya na siya ay isang walang kwentang asawang lalaki na hindi marunong gumawa ng report. Tumahimik ka, gago! Uy kuya, bakit ka nakatulala? Murahin mo siya. Sabihin mong siya ay hindi marunong gumawa ng report, walang kwentang asawa. Tumahimik ka, gago! Ginong Benji, anong ginagawa mo dyan? Kuya, nandyan ang manloloko, bakit mo ako sinaktan? Tinutulungan kayo ni Jericho. Inaalis niya ang mga peke sa Grupo Reyes. Bakit mo sinaktan ang kakampi mo? Sino ang kakampi mo dyan? Gusto nyo bang mamatay? Huwag mo akong isama sa impyerno. Marlon. Ginoong Marlon. Pasensya na, Ginoong Marlon. Hindi ko talaga alam. Ang mga hayop na ito, gusto kang saktan. Kung alam ko lang, kahit gaano pa kalakas ang loob ko, tiyak na hindi ako pupunta. Maawa ka, Ginoong Marlon. Patawad, Ginoong Marlon. Ginong Marlon. Kuya, baliw ka ba? Buksan mo ang iyong mga mata, tingnan mo nang mabuti siya. Si Marlon, yung laging inuutusan ko, walang kwentang Marlon. Uy, pagod ka ba sa overtime? Nagkamali ka ng tao. Tumahimik ka, gago. Kahit bulagin ako, hindi ako magkakamali. Siya ang pinakamataas na tagapamahala ng Grupo Reyes. Nagmamay-ari ng bilyon-bilyong piso ang tunay na pinuno. Marlon Reyes. Ginoong Marlon. Narinig mo ba? Ang mga tagaloob ng Grupo Reyes mismo ang nagpapatunay, ito na ang ebidensya. Itong dalawang tanga mula sa Grupo Santos, sobrang galing. Ginagawa nilang utusan ang bilyonaryong presidente at nagmamagaling pa silang hulihin siya sa harap ng lahat. Paano sila nagpatakbo ng kumpanya na ganyan ang utak? Sofia Reyes, hindi ba lagi mong sinasabi na hindi siya marunong sa negosyo? Mukhang ang iyong kakaunting kaalaman hindi man lang umabot sa pintuan ng Grupo Reyes. Hindi imposible. Paano ito mangyayari? Paano siya magiging si Ginoong Marlon ng Grupo Reyes? Sofia Reyes, hindi mo ba sinasabi na hindi siya marunong sa negosyo? Mukhang ang kakarampot mong kaalaman ay hindi man lang umabot sa pintuan ng Grupo Reyes. Hindi imposible. Paano nangyari ito? Paano siya naging si Mr. Marlon ng Grupo Reyes? Hindi ako naniniwala. Benji, binayaran mo ba siya? Ikaw ay isang pangunahing executive ng Grupo Reyes. Hoy, paano ka naman luluhod sa isang playboy? Benji Reyes?
Gino. Ano po ang utos ninyo? Nagtataka lang ako. Sa opisina ng presidente ng Grupo Reyes, isang simpleng driver kailan naging Isang executive na namamahala sa core ng investment. Driver. Jericho, hindi mo ba sinasabi na siya ay isang mataas na opisyal ng Grupo Reyes? Hindi mo ba sinasabi na kaya niyang magdesisyon ng bilyong puhunan? Ako ay isang taga-opisina lang. Na driver. Jericho, siya ang araw-araw na nagmamayabang sa social media na siya ay vice president. Ako, ginawa ko lang yon para magpanggap na mayabang at sabihing executive ako. Wala man lang akong access card sa gate ng Grupo Reyes. Driver. Ikaw isang hamak na driver, niloloko mo ako. Driver. Ma'am Sofia, ang dakilang presidente, ang iyong inaasahang tagapagligtas ay isang driver lang ng Grupo Reyes? Ang iyong desisyon sa negosyo ay talagang kahanga-hanga. bukas magbabangkarote ang Grupo Santos. Kayo dalawa, manatili kayo sa putik nito. Ma'am Sofia, ang itinuturing mong kaligtasan ay isang driver lang ng Grupo Reyes? Ang desisyon mo sa negosyo ay talagang napakatumpak na nakakamangha. Mababangko ang Grupo Santos bukas. Kayong dalawa, dito na kayo mabulok sa putikan na ito. Peke-peke lahat. Ate Sofia, huwag kang magpalinlang sa kanila. Si Benji mismo umamin na driver lang siya. Ni ang Grupo Reyes hindi siya makapasok, wala siyang kilalang presidente. Tama nga. Driver ka lang. Paano mong nakita ang tunay na presidente, Marlon? Marlon, ang sipag mo naman magayos. Alam mong malapit ka nang mahuli kaya binayaran mo ang isang driver para maging kasabwat mo, 'di ba? Sinasabi ko sa iyo, tapos ka na. Yung tawag ko sa legal team ng Grupo Reyes ay totoo talaga. Tingnan nyo, ito ang chief legal ng Grupo Reyes, Attorney Rico. Ito ang sikat na hari ng impyerno sa negosyo. Ang lakas ng dating niya, talagang naistorbo ang legal ng Grupo Reyes. Mukhang ngayon may magsisilbi ng mahabang sentensya. Attorney Rico, dumating ka na sa wakas. Ako yung nag-report gamit ang tunay kong pangalan. Ako si Jericho Cruz. Mr. Cruz. Tama. Attorney Rico, iaresto mo na siya. Marlon Reyes ang pangalan niya. Walang kwenta, umaasa lang sa babae. Ngayong araw na ito, nagpanggap siyang presidente ng Grupo Reyes at saka binayaran niya ang driver dito para manloko at manlimbong. Attorney Fermin, arestahin mo na siya. Siya si Marlon Reyes, isang walang kwentang lalaki na umaasa lang sa babae. Ngayon, nagpapanggap siya na presidente ng Grupo Reyes. At saka sinuhol niya ang driver ninyo at nandadaya dito. Attorney Fermin, magandang araw. Ako si Sofia Reyes ng Grupo Santos. Si Marlon Reyes ang dating asawa ko. Ang kanyang tunay na pagkatao ay alam na alam ko. Siya ay isang walang trabaho na siraan ang reputasyon ng Grupo Reyes. Huwag ninyo siyang palampasin. Ginonggu, Sabi ninyo gusto ninyong magsampa ng reklamo. kung gayon, mangyaring sabihin muli ang sinabi ninyo sa harap ng voice recorder na ito. Kailangan namin ng ebidensya. Walang problema i-record. Sige, i-record ninyo lahat bilang mahalagang ebidensya. Si Marlon Reyes na walang hiya na walang kwenta sa piging ng kamara ng kalakalan sa lungsod ng dagat. Ginagamit ang pangalan ng inyong CEO, Nandaraya at Nandadaya. Siya, nagsasabi pa na may bilyon siyang kapital. Basurang tao. Hindi ba't pinapahiya lang nito ang Grupo Reyes sa pamamagitan ng paninira? Ang ganyang tao, dapat sampahan ninyo agad ng kaso. Idemanda ninyo hanggang mabaon sa utang. Bobo! Mamamatay ka na, nagmamadali ka pang maghukay ng sarili mong libingan. Tapos na ba kayo? Oo, tapos na ako. Kayo, arestahin na ninyo siya. Napakahusay, napakalinaw. Mr. Reyes, nahuli ako. Nakompleto na ang ebidensya. Tapos ka na ba? Oo, tapos na ako. Kayong arestuhin na ninyo siya.
Napakaganda, napakalinaw. Sir Marlon Reyes. Na-late ako. Nakumpleto na ang ebidensya. Ito. Sandali, Attorney Reyes. Ano ang tawag mo sa kanya? Sir Marlon Reyes. Mali yata ang pagkakakilala mo. Si Marlon Reyes ito eh. Ang seksyon ng batas ng Grupo Reyes namin hindi kailanman nagkakamali sa pagkakakilala ng tao. Ang nakatayo sa harap mo ay ang CEO ng Grupo Reyes, Ginoong Marlon Reyes. Imposible. Bakit pati ang abogado? Ngayon, kinakatawan ng CEO ng Grupo Reyes. Laban sa iyo ay magsasampa ng kaso. Ikaw ay inaakusahan ng malisyosong paninirang puri. Sinadyang pinsala sa reputasyon ng CEO ng Grupo Reyes at gamit ang iyong posisyon, nagmalabis ng 30 milyong piso na pondo ng kumpanya at ginamit ang overseas account ng Grupo Reyes para sa money laundering. Maraming kaso ang isasampa. Ang seksyon ng batas ng Grupo Reyes ay hihingi sa korte na ilapat ang pinakamataas na antas ng paglilitis laban sa iyo. Hindi, Attorney Reyes, money laundering, paninirang puri. Ako. Nakakatatawa, namatay ako sa kakatawa. Ito, tumawag ng sarili para arestuhin ang sarili ng Grupo Reyes legal. Paano nabuhay ang utak na ito hanggang ngayon? Sobrang bobo. Sa lungsod ng dagat, ang naglakas loob na magsalita ng walang galang sa harap ni Sir Marlon Reyes. Jericho, ikaw ang una. At huli. Attorney Reyes. Nagbibiro lang ako kanina. Sir Marlon Reyes. Marlon, hindi dapat maging ebidensya daw ang recording na yan. Kung magiging ebidensya ba o hindi, sa hukom mo na lang sabihin. Sofia, ito ang iyong maingat na piniling katulong. Ngayon, siya mismo ang nagtulak sa iyo sa kapahamakan. Ang regalong ito. Nasiyahan ka ba? Marlon, mali ako. Mali talaga ako. Attorney Reyes, tawagan ang pulis at arestuhin sila. Opo. Ito ang iyong piniling katulong ngayon ay direktang magdadala sa iyo sa kapahamakan ang malaking regalong ito. Sapat na ba? Marlon, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Attorney Rico, tawagan ang pulis. Opo. Ma'am Marlon, talagang alam ko na mali ako. Hayaan mo na akong makatakas. Yung 30 milyon hindi ko man lang ginagalaw. Natatakot akong maging mahirap. Marlon, hayaan mo na akong makatakas. Huwag mong ipaubaya sa legal demandahan ako. Pwede ba? Attorney Rico, sabihin mo sa akin. Paninira sa reputasyon ng kumpanya at paglustay money laundering. Ilang taon ang katumbas niyan? Mga 10 taon pataas. Ngunit dahil sa kayabangan ni Jigu ang aming legal department ay hihiling sa korte ng pinakamataas na parusa. Huwag. Hindi ako papasok sa bilangguan. Marlon, nung nasa pamilya Santos ka pa tinawag pa kitang kuya. Maawa ka, ipagtiwala mo ang buhay ko. Kanina walang kwenta ang tawag mo, bakit ngayon kuya na? Ang bilis magbago ng mukha, sayang, at hindi nag-aral ng face changing. Talagang nasayang ang talento. Akala mo makakawala ka. Akala mo ba mahina ang legal ng Grupo Reyes? Kung gayon, ikaw pala ay hindi lang presidente ng Grupo Reyes. Sa nakaraang 3 taon, ang bawat pagbangon ng Grupo Santos ay dahil sa iyo. Sino pa? Akala mo sa iyong ilang proposal na puno ng butas at ilang inuman sa mesa, makukuha mo ang investment ng top capital na 500 milyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paliwanag. Sofia, alam mo naman sa sarili mo kung gaano ka mapagmataas, kailangan ko pa bang sabihin? Nung nagsisimula ka pa lang, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong umasa sa sarili mong kakayahan para tumatak sa lungsod ng dagat. Alam kong sobrang confident ka. Kaya, pinagbigyan kita. Ginamit ang resources ng Grupo Reyes para tulungan ka saluhin ang bawat pagkakamali mong desisyon. Akala ko yun ay maingat na pangangalaga sa iyong dangal. Kasama kang nagsimula sa wala, ano ang resulta?
Nakatatak ka na. Ngunit lumingon ka at sinabi sa akin na ang kumpanya ay dahil sa iyong desisyon lang at ako ay isang lalaking umaasa sa iyo. Marlon, nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na marami kang sakripisyo sa likod. At ano ang resulta? Nakatayo ka ng matatag. Tapos sasabihin mo sa akin na ang kumpanya ay umaasa lang sa desisyon mo. At ako, isa lang akong lalaking umaasa sa iyo. Marlon, mali ako. Hindi ko talaga alam na ang dami mong ginagawa sa likod. Oo, hindi mo alam. Kaya may lakas ka ng loob na hayaan ng asong ito na yurakan ang mukha ko. Marlon, mali ako. Talagang sobrang mali ako. Bulag ako, tanga ako. Patawarin mo ako ng isang beses. Magpakasal ulit tayo po. Susunod na ako sa iyo simula ngayon. Magpakasal ulit? Ma'am Reyes, huwag mong dudungisan ang suit ko. Resulta ng asset settlement, itabi mo na lang ang energy mo sa korte. Ate Sofia, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanya na maawa siya sa akin. Ikaw ang nagtaguyod sa akin. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Huwag mo akong hawakan. Anong karapatan mong humingi ng tulong? Nilipat mo ang 30 milyon na asset ng Grupo Santos. Pinirmahan mo ako ng peking kontrata. Naabot ako sa puntong ito na sira ang pangalan at buhay ko, lahat dahil sa iyo. Oo, kumuha ako ng pera. Pero para kanino ko kinuha yon? Para sa iyo naman talaga. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Pero si Marlon na walang kwenta, araw-araw walang ginagawa, siya ang lehitimong nakakuha ng posisyon bilang asawa mo. At araw-araw sa trabaho ko nag-uutos siya kung saan-saan. Naiinggit na inggit ako sa kanya. Gusto ko talagang magtagumpay. Gusto kong patunayan na mas magaling ako sa kanya ng 1,000,000 beses. Kaya, tinago ko ang pera ng kumpanya para mamuhunan. Akala ko pag kumita ako, ibabalik ko rin yung pera. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang kakayahan ko. Pagnanakaw ng pondo at money laundering, at ganito mo pa ginagawang maganda ang salita, saan napunta ang prinsipyo mo? Selos sa presidente ng Grupo Reyes, gustong patunayang mas magaling pa sa bilyonaryo? Patunayan, sa pamamagitan ng pagnanakaw ng selyo ng kumpanya, sa pamamagitan ng peking kontrata. Jericho, sa buong buhay ko, nabulag ako para isiping ikaw ay isang mabuting tao. Ate Sofia, pwede mo bang kausapin si Kuya Marlon para sa akin? Basta patawarin niya ako. Gagawin ko ang lahat, magiging alipin ka man. Itabi mo ang luha mo para sa bilangguan sa mga kasama mo sa selda, dahan-dahan kang magsisi. Ma'am Reyes, pwede mo ba akong tulungang makiusap kay Sir Marlon? Kung papayag lang siyang patawarin ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit maging alipin pa. Itago mo ang luha mo sa kulungan kasama ng mga cellmate, dahan-dahan kang magsisi. Anong sinabi mo? Hindi mo na ba ako papansinin? Sarili mo yang kasalanan. Kapitan, narito ang suspect na si Jericho Cruz. Ang ebidensya na upload ko na sa Criminal Investigation Division. Jericho Cruz. Ikaw ay pinaghihinalaang may pagkakamit ng pondo ng kumpanya. Panloloko sa pananalapi, sumama ka sa amin. Kulungan? Gusto ninyong makulong ako? Gusto ninyong sirain ang buhay ko? Sofia Reyes, Marlon Reyes, kayong dalawang gwapo at maganda, nagsabuatan kayo para paglaruan ako, di ba? Sige. Wala nang pag-asa ang buhay ko. Jericho Cruz, tumahimik ka at yumuko, kamay sa ulo. Dahil hindi na ako mabubuhay. Kayo rin, hindi na kayo mabubuhay, isasama ko kayo sa kamatayan ko. Marlon Reyes, mamatay ka na. Marlon Reyes, mag-ingat ka!
dahil hindi na ako mabubuhay. Kayo rin, huwag kayong umasang mabubuhay. Isasama ko kayo sa kamatayan ko. Marlon, mamatay ka na. Marlon, ingat. Micaela, nasugatan ka? Hindi ako mamamatay sa maliit na sugat na ito. Buti na lang, okay ka lang. Malalim ba ang sugat? Papatayin ko kayo. Sofia, Marlon, kahit maging multo ako, hindi ko kayo pakakawalan. Dadalhin kita sa ospital, tara na. Dadalhin kita sa ospital, tara. Mr. Reyes, naayos na po ang sugat ni Micaela. Sa mga susunod na araw, iwasan munang mabasa. Sige. Alam mo ba kung gaano delikado ang nangyari sa banquet hall kanina? Kutsilyo ng steak ang gamit ng baliw na iyon. Kung hindi iyan sa braso mo tumama, kundi sa ibang bahagi. Gaano kaya iyong kapeligro? Anong pinagtatawanan mo? May dugo ba sa mukha ko o may iba bang dumi? Walang dumi. Nakakatawa lang talaga. Ang tanyag na Grupo Reyes, ang determinado at mabilis magdesisyon na si Marlon, na hindi natitinag kahit gumuho ang mundo, ngayon ay balisa na parang batang pinagalitan ng guro. Anong oras na at nagbibiro ka pa? Sa sitwasyong iyon, wala na akong pansya na mag-isip pa. Ang alam ko lang, hindi ko kayang hayaan na masaktan ka. Isa pa, gusto ko lang naman makita ang mukha mong nag-aalala. Ang dating kilalang pribadong kumpanya sa maritime, Grupo Santos, dahil sa naputol na daloy ng pondo ay nasa proseso na ng pagkabangkarote. Ang dating Deputy General Manager ng Grupo Santos na si Jericho Cruz, dahil sa umano'y paggamit ng offshore account para sa money laundering, paglustay ng posisyon at sa publikong lugar, sadyang pananakit gamit ang kutsilyo at iba pang malalang kasalanan ay arestado na ng grupo ng tagapagpatupad ng batas. Hindi ko inakala. Ang dating mataas na babaeng negosyante ng lungsod ng dagat ay wala na ngayong lahat. Talagang nakakalungkot. Ang pagmamasid sa dating minamahal mong asawa na nasa ganitong kalagayan, naawa ka. Hindi ko inaasahan. Dati siyang nasa taas ang babaeng negosyante ng lungsod ng dagat, ngayon ay wala ng lahat. Talagang nakakalungkot. Nakikita ang dati kong mahal na ex-wife. Ngayon ay napakasama na. Naawa ka? Naawa ako. Sa barko, harap-harapan niyang kasama si Jericho. Nung pinahiya niya ako. Wala na akong pag-asa sa kanya. Sa tingin ko lang dati akong katawa-tawa. Tahimik kong ibinigay ang 3 taon ko. Gamit ang mga resources ng Grupo Reyes, tinulungan siya sa paghahanap ng investment para protektahan ang kanyang kaawa-awang pride. At inakala niyang nararapat lang, ngayon ang resulta siya mismo ang pumili. At siya rin. Karapat-dapat. Sige Marlon. Hiwalay ang usapan. Sa pagkakataong ito, totoong isinugal ko ang buhay ko para humarang sa saksak para sa iyo. Ito ba ay malaking utang na loob sa akin? Oo, tiyak na oo. Anong gusto mong kapalit?
Basta ang Grupo Reyes ay kayang ibigay maging shares, projects o cash, sabihin mo lang. Hindi ako nagkukulang sa pera. Mayroon din akong proyekto ng Grupo Villanueva. Paano ang nobyo? Nobyo? Tapos na ang kamara. Gusto mo pa ba akong magpatuloy bilang nobyo mo? Kung sasabihin kong gusto ko gawin nating totoo ang pagpapanggap, Anong ibig mong sabihin? ang ibig kong sabihin, dahil nagpanggap na tayo, bakit hindi natin gawing totoo? Ang makapangyarihang pinuno ng Grupo Reyes na may bilyon-bilyong assets, mapagpasyahan sa negosyo. Ngayon, sa harap ng isang babae na nagtapat, baka naman. Natatakot ka na? Anong ikatatakot ko? Dahil ikaw, Micaela, ang nagsabi. Ako, Marlon Reyes. Sasamahan kita hanggang dulo. Wakas,